Inahas ako ng best friend ko. Kamusta Kuya Junjun? Ako po si Dayan, 16 na taong gulang. Gusto ko lang po sana i-share ang kwento ko tungkol sa ahas kong kaibigan na akala ko ay inaalala niya ang kalagayan ko at nararamdaman ko. Yun pala ay ginagawa niya yon para mapunta sa kanya ang boyfriend ko. Nagkaroon ako ng kaibigan simula high school, Kuya Junjun. Ang pangalan niya ay Jenna, lagi siya andyan para sa akin. At ako din naman ay lagi andyan para sa kanya hanggang sa naging mag-best friends na nga kami. Pagdating sa mga school activities o kaya naman sa mga assignments ay lagi kami nagtutulungan. At minsan ay sa kanya ako kumukuha ng advice pag may nanliligaw sa akin. Meron kaming naging kaklase na guy na ang pangalan ay Sander, gwapo si Sander at talaga namang habulin sa school namin. Tapos dumating ang Valentine's Day sa school namin, tapos uso doon yung makaka-receive ka ng letter o kaya naman roses sa mga hindi kilalang tao. One time naka-receive ako ng letter tapos may kasama pang roses, tapos nagulat ako na galing yon kay Sander. Hindi ko akalain sa dinamirami ng estudyante sa school namin ay sa akin pa siya magbibigay ng ganon. Eventually ay nagtapat sa akin si Sander na meron siyang pagtingin sa akin. At gusto niya ako ligawan. Aminado ako na crush ko din naman si Sander, kaya hindi nagtagal ay pumayag na ako na ligawan niya. Simula noon ay lagi na ako sinusundo at hinahatid ni Sander, kaya minsan ay madalas na kami ni Sander ang magkasama. After ilang buwan ay sinagot ko si Sander at maraming nagulat dahil naging kami. Pero hinayaan ko lang sila, ang mahalaga sa akin ay masaya kami ni Sander. Simula nang naging kami ni Sander ay maayos naman ang naging relasyon namin. Pero simula din, noon ay medyo nagbago si Jenna. Simula nang naging kami ni Sander ay lagi niya sinasabi na, "Huwag ka masyado magtitiwala dyan kay Sander. Alalahanin mo maraming nagkakagusto dyan." At galit na galit siya pag si Sander ang pinag-uusapan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon si Jenna. Wala naman ginagawang masama sa kanya si Sander. Isang araw ay nakita daw ni Jenna si Sander na may kausap na babae, tapos nagtatawanan pa daw sila. Ako naman ay patay mali siya lang kasi wala naman masama kung makipagkwentuhan si Sander sa ibang tao. Pero ang laking pagtataka ko kasi bakit pinipilit ni Jenna na niloloko ako ni Sander. Parang pilit niya sinasabi at pinapasok sa isip ko na ko ni Sander. Lagi niya sinisiraan si Sander sa akin kesyo siraulo daw si Sander at hindi marunong makontento sa isang babae. Dumating ang araw na parang nakukumbinsi na ako ni Jenna na marami talagang pinopormahan si Sander at nagiging dahilan yon ng pag-aaway namin ni Sander. Lagi ko nang pinaghihinalaan si Sander na may ibang kinakausap na babae, na may iba siyang sinusundo at hinahatid after school. Ganon ang impluwensya sa akin ni Jenna. At nagtaka din si Sander sa akin kasi bakit parang nagbago ang ugali ko sa kanya na parang wala naman dahilan ay nag-aaway kami at hindi ko maintindihan pero napunta kami sa paghihiwalay ni Sander. Ilang weeks ang dumaan ay nalaman ko sa isang kaklase ko na nagtataka sila bakit mas madalas na magkasama si Jenna at si Sander. "Di ba ikaw ang jowa?" sabi ng kaklase ko. Sabi pa ng kaklase kong babae ay buti nagagawa mo pa din pakisamahan niyang si Jenna. Bakit naman sabi ko? Alam mo ba na kung ano-ano sinasabi niyan sa'yo at kung anong paninira ang ginagawa niyan sa'yo? Nagulat ako sa nalaman ko kasi best friend ko si Jenna, hindi ko akalain na gagawin niya yun sa akin. Isang araw ay nalaman ko na lang na sila ni Sander. Hindi ko alam kung paano naging sila ni Sander kasi bukang bibig niya na manloloko si Sander at hindi dapat pagkatiwalaan. Lahat ata ng pwede kong maisip na masama kay Sander ay sinabi sa akin ni Jenna kaya nagtataka ako bakit bigla na naging sila ni Sander.